So, ipasa mo na yan sa iba, ibigay mo na yan sa iba. Ipatawarin mo yung sarili mo na yung iba na yung magtatrabaho diyan. Tayong mga negosyante o mga business owners o small business owners ka man, napakadami talaga nating ginagawa. Napakadami nating gawain, pag-handle ng mga tauhan natin, mga bayarin. Kailangan i-check mo yung sistema, kailangan ma-check mo yung operation, kailangan makita mo yung iba pang mga dapat trabahuin, lalo na yung mga pagpapalaki ng ating negosyo. At kung nagtataka ka kung bakit hindi ka pa rin nakausad sa pagpapalaki o hindi ka pa rin naka-focus sa pagpapalaki ng iyong negosyo, baka kasi lahat ng trabaho o lahat ng mga gawain sa buhay pagnenegosyo, ikaw mismo ang gumagawa. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagpapatakbo ng negosyo at sa ngayon is halos mga task na maliliit na bagay o mga maliliit na trabaho o maliliit na gawain ay pinapasa ko na sa mga staff ko. Noong nag-start po kasi kami ng business, ang Zell Salon noong 2021, halos lahat ng problema ng tauhan namin mula sa mga late, sa mga absent, o mga rotation, halos lahat ng mayan is ako talaga yung nag-handle dyan o ako yung namumblema sa mga ganyan. At hindi natin mapagkakaila na kakainin ang buong araw mo diyan o kahit ilang oras o 3 oras diyan kakainin dahil sa, kung ikaw mismo ang mag-handle ng mga ganyang problema. Noong una kasi, bago pa yung business namin, 'pag may late sa amin, 'pag may absent sa amin, 'pag kailangan kong mag-rotation is sa akin sila nagpapaalam, ako yung huma-handle ng ganyang mga operasyon. So, habang tumatagal is naisip ko na napaka-stress na ako pa yung hahawak sa ganitong trabaho, hindi naman 'to gano'n kakumplikado. So, mauubos yung oras ko doon kasi umaga pa lang kakainin ka na ng stress, Umagang-umaga pa lang paggising mo 7:00, pagtingin mo sa cellphone mo may magcha-chat sa'yo. "Sir, absent po ako ngayon kasi may ganito." Tapos meron naman sa kabila, "Sir, late po ako ngayon kasi, traffic ako. Sir, hindi po ako makapagbukas sa salon niyo kasi, ah, naiwan ko yung susi." So, sa mga ganyang problema is umaga pa lang, kinain ka na ng problema, kinain ka na ng stress sa pagnenegosyo. Walang pumapasok na matitinong bagay o matitinong, ah, gawain kung pagising mo pa lang is yan at agad ang bumungad sa'yo. So, habang tumatagal is kailangan kong makahanap ng sistema para bakit sa'kin pa magpapaalam, 'di ba? Meron pa tayong dapat asikasuhin bilang may-ari mismo. So, pinakauna kong sistema diyan is naglagay kami ng in-charge or manager or, in-charge nga sa aming bawat branch kasi meron kaming 2 branch. So, ang ginawa ko, ang gagawin ng mga staff namin is nagpa-meeting muna ako, lahat ng buong team namin. Ang sinasabi ko sa kanila, bawal po kayong mag-text or mag-chat or tumawag sa akin, mag-direct kayo na magpaalam kayo na late or absent kayo or ano bang problema sa pagpasok niyo. Kasi sa mga ganitong problema is hindi na ako makikialam. Meron na tayong manager, meron na tayong in-charge. Dito na kayo mag-direct. Kung magpapaalam kayo sa akin, kung magpapaalam kayo na ma-late kayo or mag-absent kayo, sa kanya na kayo mag-chat. Wag na po kayo sa akin kasi madami pa po akong trabahong gagawin at sa ganyang setup is kakainin yung isang araw ko diyan at unang-una pa lang pagising na bad trip ka na. Ang dami mo pang tinitingnan, ang dami pang asikasuhin sa pagnenegosyo. Kaya kung nagnenegosyo ka ngayon at meron ka ng mga tauhan, halimbawa meron kang 5 staff, meron kang 10 staff at kung sa'yo pa rin 'yan, pinapasa yung mga ganyang maliliit na problema, mauubos talaga yung oras mo diyan, yung araw mo diyan kakainin at masasayang lang. Na dapat tayo kasing mga owner, tayong mga may-ari, naka-focus tayo do'n sa marketing, sa sales at doon sa pagpapalaki mismo ng isang negosyo. Kasi wala kang mautusang iba na gagawa para palakihin ang iyong negosyo. Ang trabaho mo talaga bilang may-ari
diyan ka lang makatutok. Yung mga trabaho sa baba tungkol sa pag-handle ng tao, tungkol sa mga pagbayad sa supplier, tungkol sa, operation, tungkol sa mga gawain sa, HR. So, ipasa mo na 'yan sa iba, ibigay mo na 'yan sa iba. Ipatawarin mo yung sarili mo na yung iba na yung magtatrabaho diyan. Kasi nga, yun na nga yung sinasabi ko, kung ikaw pa yung mismo ang gagawa diyan, wala ka ng time, wala ka ng bakanteng oras para mag-isip ng bagong technique, bagong strategy, bagong atake para mapalaki ang iyong negosyo. Kaya kung bagwang negosyante ka ngayon o may negosyo ka na at nahihirapan kang umusad sa iyong pagnenegosyo, baka inako mo lahat ng trabaho. So, dapat talaga is ipasa natin 'to sa iba. At kung wala kang mapasahan is mag-train ka na kaparehas mo mag-isip or maghanap ka ng tauhan na puwedeng mag-manage sa iyong negosyo at para ang trabaho mo lang is mag-monitor at mag-ano sa kanya, mag-remind sa kanya sa mga gagawin pa. At 'yan lang muna sa gabing ito, naikwento ko lang kasi baka kailangan niyo rin at baka magagamit niyo 'to sa pagpapalaki ng ating negosyo. Isa sa pinaniniwalaan ko kasi na tayong mga negosyante, tayong mga owner is nandun tayo naka-focus sa long term na plano. Doon tayo naka-focus sa pagpapalaki ng ating negosyo. Kaya yung mga gawain sa maliliit na bagay, ipasa natin sa iba. Yan lang, magandang gabi at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Singko nagsasabing, kumbati, perme. Bye-bye!